Good morning, brothers and sisters. This is your Brother Rene, Pastor Rene Alog. Dito po ako sa Tandag City, Surigao del Sur. Pagpaumanin po ninyo, wala po kasing wifi signal dun sa aming tinuluyan. So nandito kami, ako kasama ko pa yung mga rebs natin by the sea. Kaya medyo maingay, may highway sa harap ko at may dagat sa likod ko. So nakiambus lang tayo ng wifi signal dito sa lobby para hindi lang maputol yung ating broadcast. Kaya narinig nyo po yung mga daan-daan ng mga sasakyan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Wala pong makakahinto sa atin. So it's Friday, July 23, 2021. Kaya po kami nandito sa Tandag City kasi yung ating isang Pastora Kat, Katrina Concha at si Pastor Nair ay big day nila ngayon, wedding day. Kaya po dito po i-officiate sa Tandag City, Surigao del Sur. So, ganun pa man, siyempre, huwag nating aalisin ang salita ng Diyos. Mahalaga po ang salita ng Diyos. So, i-share nyo pa din kahit na medyo away-away ang signal dito, away-away ang ingay. I-share nyo pa din ang broadcast natin sa inyong mga Facebook friends and be a multiplier. Ngayon po ang last na topic natin sa Book of Habakkuk. Because tomorrow, I will start with the book of Zephaniah. 3 chapters din po yan. So, hindi ko alam gaano katagal yan. Abot siguro hanggang August. So, we will start with the book of Zephaniah tomorrow. And mag-culminate ang book of Habakkuk today. Purihin ang Diyos. So, mag-pray pa rin po tayo. Lord God in heaven, maraming salamat sa araw ng Biyernes. Salamat sa mayamang mong grasya na kami ay nakakapag-aral pa rin despite of the inconveniences na meron kami, despite of the discomfort dahil wala kaming proper venue and signal. Pero hindi po mahihinder ang iyong salita, ang mayamang mong revelation para tanggapin namin. I-bless mo kami ngayon sa aming pag-aaral sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. So, ngayon po ay Friday, July 23, and welcome sa ating devotional sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Ang culmination, ang last topic natin is still in Habakkuk chapter 3, verses 17 to 19. At nais ko lang basahin. Parang 3 sessions na natin na ito yung ating key passage. Ano po? Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Habakkuk chapter 3, 17 to 19. Marami pong Kristiyano na pwede nating sabihin they prefer to sit snugly in a warm lobby, katulad sa aming lobby ngayon. Maybe satisfied with sumptuous food or nakakatulog ng mahimbing sa comfort ng kanilang mga kwarto and gaze upon the beauty, the mountains sa paligid, no? And gaze upward at towering mountains. Marami pong ganun eh. Kung
alam niyo po ang alam niyo ho ang Kathmandu sa saan po yan? Sa Nepal, no? Kathmandu sa Nepal, may aso po. May Kathmandu sa Nepal. Anong meron sa Kathmandu, Nepal? Mount Everest. Maraming pupunta po sa summit, sa paanan ng Mount Everest. Hindi para umakyat ng Mount Everest, kundi tinitignan lang nila yung beauty ng Mount Everest. At nakikibalita lang sila sa mga maakyat, ano ang experiences nila, ano ang mga karanasan nila sa kanilang pag-akyat. So sa kanila, nagsesettle lang sila doon sa kwento. Yung nga sabi ko, sila ay nandun sa kanilang mga comfort ng kanilang hotel room, nandun sila sa comfort ng restaurant na nandun sa hotel na yon. At ang Mount Everest ay pinipicturean lang nila at isang poster card picture. Hindi nila inaakyat, hindi nila nararanasang umakyat. So, they love to hear stories about climbers who reach the highest peak against strong odds. Hinihintay nila yung galing sa taas. Hinihintay nila yung galing sa taas ng Mount Everest na bababa para makibalita kung anong nangyari doon. Ganun po ang maraming Kristiyano. Yung ayaw nilang umakyat, ayaw nilang ma-experience yung ganda ng Mount Everest o ganda ng mountain, nagagandahan lang sila dun sa mga kwento. Marami pong ganong Kristiyano, ano? They settle on stories, pero ayaw nilang ma-experience yung stories ng iba. So, they imagine the astonishing view from the top of the mountain. So, parang fini-figure out lang nila yung ganda ng okay lang. Habang kinukwento po nung mga umakyat yung experience nila sa summit ng Mount Everest. Ini-imagine lang nila, no? Ganda pala doon, ganda pala doon. Pero iba po ang saya nung ikaw mismo ang naka-experience kumpara doon sa pinakinggan mo lang yung istorya nila. Being a spectator has become a common substitute for the real thing. Ang ganda pong linya yan, ano? Being a spectator has become a common substitute for the real thing. Marami na pong nagsesettle lang doon sa tinatawag na istorya ng iba, yung nanonood lang tayo, at nagiging substitute, nasasatisfy na tayo sa kwento ng iba, nasasatisfy na tayo sa experience ng iba na ikwinento sa atin. Samantalang, pwede naman din pala tayong first hand, tayo mismo ang maka-experience ng mga experiences nila. But transformation never happens unless we climb the mountain ourselves. Hindi po magbabago ang kwento natin hanggat ang kwento natin ay nakabase lang sa experiences ng iba. Kinakailangan po na tayo naman din ay magkaroon ng first-hand experience. Instead na mag-settle tayo sa kwento ng iba, subukin naman nating umakyat na. Subukin na nating puntahan yung tuktok ng bundok na yon para hindi na lang tayo nagkukwento ng kwento ng iba. Mas maganda na yung kwento natin ay kwentong tayo mismo, first hand, ang naka-experience. So, sabi ko nga, transformation never happens
unless we climb the mountain ourselves. Daydreaming is not enough. Tandaan po natin yan. Daydreaming is not enough. Hindi po sapat yung nagdream lang tayo, yung nangangarap lang tayo. Dapat po yung pangarap natin ay abutin natin. At tayo pong aabot, hindi na lang puro kwento, I dream to go to somewhere, to a particular place. I dream to have this material thing. I dream to have a family. Wag na lang puro dream. Kinakailangan po na yung mga dream natin ay maging reality. Hindi pwedeng nagsimula tayong bata. Meron tayong dream na gustong ma-attain. Tapos, kinuha na lang tayo ni Lord na natiling dream yung dream natin. Wag pong ganon. Dapat kinakailangan na merong magiging reality yung mga dreams natin. We have to personally experience the realities of God. Huwag lang tayong nakikinig sa mga testimony kung paano na-experience ng isang tao ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Huwag lang din tayo mag-settle doon sa nakikinig tayo sa blessing ng tao galing sa Diyos. Panahon na po na tayo din ay maka-experience nitong mga naririnig lang natin ng mga kwento-kwento. This time ay first hand. Tayo na mismo ang makaka-experience. Ang tawag ko dyan ay armchair Christian. We cannot be an armchair Christian. Ano sabihin ng armchair Christian? Yung nakaupo ka lang, alam mo yung armchair, meron siyang armrest. Na yung kamay mo ay nakasandal doon sa armrest at nakasandal kang komportable sa iyong upuan. Pero don't expect na meron pong kakaibang mangyayari. We cannot be an armchair Christian and expect breakthroughs and blessings. Kailangan may gagawin din po tayo. We must stop being spectators and start climbing our own mountains. Amen? Tumigil na po tayo na maging spectator. Panahon na po na tayo ay umakyat sa ating mga bundok. Panahon na po para tumayo na tayo sa ating mga kinaupuan. Panahon na po para tayo ay gumalaw. Panahon na po para aksyonan natin yung ating mga pangarap, mga panaginip. Hindi lang po pwedeng mananatiling tagapanood tayo. Dapat tayo na rin po yung bida. Tayo na rin po yung gumagawa ng role, no? Sapat po, tama na yung mga panahong nanonood lang tayo, nakikibalita lang tayo, nakikibahagi lang tayo sa tagumpay ng iba. Panahon naman na tayo naman ang maka-experience nung kwento ng iba. Panahon na para tayo ay makarating sa tuktok ng bundok na maraming panahon, matagal na panahon na nakikinig lang tayo sa kwento. Tayo naman din ang maka-experience ng blessing. Huwag na lang tayo yung mga taga-kwento ng blessing ng ibang tao. Panahon na matikman na natin yung pagkain na nung araw ay naglalaway lang tayo nakikinig. Panahon na makamtan natin yung mga bagay na pinapangarap natin na yung ibang tao lang ang meron. Hindi po monopoly ninuman ang anumang klase ng biyaya. Wala pong may monopolya sa blessing. Tayo po ay handang i-bless ng Panginoon. So in God's strength, we can be like a deer that can leap to the heights. And God promises the sure-footed confidence that we need to make it to the top. Binigyan po tayo ng Diyos ng kakayanan
na makarating tayo sa taas. Inassure tayo ng Diyos that our home is with Him and He is ready to celebrate with us. The peace that comes from realizing we will meet Christ at the heights is unsurpassed. Kailangan na po nating makipag-teamwork sa Diyos at maranasan natin ang matinding biyaya ng Diyos. Amen. Kailangan mag-endure tayo. Hindi po dumadating ang mga bagay-bagay na gusto natin in a cheap price or with a cheap price. Hindi po pag sinabi mong mabibless ako, ay darating na lang siya. Hindi man natin sinasabing pinagtatrabahuan natin yon. Pero hindi rin pwedeng nakaupo lang din tayo. Diba? Faith without action is dead. Sabi nga po ng Bible. So, aksyonan natin. Alam nyo, itong panahon natin, panahon na mabless tayo. Panahon na pagpapalain tayo. Pero marami pong parang, tinanggap na nila yung norm na, ay okay na yan. Baka talagang ito yung palad ko, ito yung destiny ko. Baka hindi ako destined na i-bless ni Lord. Baka ako hindi destined na magkaroon ng mabuting buhay o magandang buhay. Hindi po. Mga minamahal, may gagawin lang din tayo. Una, manampalataya tayo sa Diyos. Amen. At first attempt, second attempt, third attempt, baka wala siyang resulta. Baka walang nangyayari sa ginagawa natin. Huwag tayong sumuko. Kasi minsan, nag-attempt lang tayo. Minsan, nag-fail tayo. Akala natin, ultimo. Kumbaga, hindi mo talaga karapatang pagpalain. Wala pong ganun. Walang ganun. Nag-fail ka sa first attempt. Tingnan nyo ho yung mga inventors. No? Kung pupunta kayo sa science, ang dami po mga inventions na hindi naman first time. One time lang, na-perfect nila yung kanilang invention. Hindi po, wala pong ganun. Karamihan po ng mga inventions ay almost 1,000 times nila bago nila na-perfect yung kanilang mga inventions. So, ganun din po. I'm not saying na para i-bless tayo ni Lord ay kailangan 1,000 attempts. Pero pwede din para ma-perfect natin yung blessing na ma-perfect na matanggap natin yung blessing na inihanda ng Diyos sa atin. Basta, huwag tayong magsawa. Huwag tayong panghinaan ng loob na kapag yung ating mga pangarap na ating gustong abutin ay pinipilit nating abutin at nakailang attempts na tayong inaabot ito pero hindi dumarating. Don't give up. Huwag kang mag-give up dahil ang sabi nga, kahit ang puno ng igos ay hindi namumulaklak para magbigay ng bunga. Ang bukirin ay hindi nagbibigay ng pagkain. Ang sabi po ni Habakkuk, I will still rejoice in the Lord my Savior. Piliin nating pasalamatan pa din ng Diyos na ating tagapagligtas. So, dito magkukulminate itong Book of Habakkuk. And tomorrow, hopefully makapag-air uli ako ng Saturday devotional. Kasi nga po, hindi naman nating control ang mga signal dito. Saka yung biyahe-biyahe namin, may mga oras po. So, we will continue na maibigay pa rin ang topic ng Book of Zephaniah bukas. So bago tayo mag-pray, ay i-declare uli natin tong ating daily declaration. Lord, many of us have become couch potatoes in our Christian life. Transform us into mountain climbers, O God Most High,
we set our sight on full life with you. Amen. One more time say, Lord, many of us have become couch potatoes in our Christian life. Transform us into mountain climbers, O God Most High. May we set our sights on full life with you. Amen and amen. Mga kaibigan, yan po nagtatapos ang Book of Habakkuk. And tomorrow ay July 24, we will start with the Book of Zephaniah. Again, it's a 3-chapter book in the Old Testament, minor prophet, Zephaniah. At marami na naman pong mga revelation na ating tatanggapin sa Book of Zephaniah. I am declaring blessings to all of you. May the Lord bless the works of your hands. I speak the blessings for your family, blessings for your business, blessings for your health, blessings for your life, and blessings for your ministry. In the name of Jesus. Amen. So tomorrow po, God be willing, see you same time, 6:30 in the morning, Monday to Saturday. So God bless us all. This is your Pastor Rene Alog. And sorry for the inconveniences po. Di bale, babawi tayo pag gumanda po ang signal natin. Okay, God bless everyone and Shalom.